Liwanag sa madilim na isipan. Ang paaralan ay tinuturi bilang pangalawang tahanan ng mga mag-aaral, mula sa pagkatuto ng sandamakmak na paksa hanggang sa malawakang pagkikipagkapwa-tao. Nariyan ang paaralan upang maging saksi sa mga sitwasyong ito. Ngunit paano kung ang binansagang ikalawang tahanan ay siyang magpapaingay sa mapayapang isip ng mga namamalagi rito? Nakakakilabot na dumarami ang bilang ng mga mag-aaral na humaharap sa iba't ibang mental health issues gaya ng anxiety, stress, eating disorders at depression. Hindi ito madaling maagapan, lalo na't ang iba'y humahantong pa sa pananakit ng sarili. Ang masaklap pa, karamihan sa kanila ay tuluyang nawawalan ng pag-asa dahil sa matinding responsibilidad na sinasabayan pa ng ekspektasyon mula sa ibang tao. Kasabay ng mga takot sa paghuhusga, maraming tao ang mas pinipiling itago na lamang ang kanilang problema. May ilan din na hinahayaan na lamang na makaapekto ito sa kanilang kalagayan na nagiging sanhi ng pagkasira ng kanilang pisikal na kalusugan. Ito ang stigma na patuloy na nararanasan ng mga biktima ng mental health illness, isang issue na hindi dapat baliwalain ng DepEd at ng pamahalaan. Ngunit, sa mga nagdaang taon na tumataas ang kaso ng mga kabataang may karanasan sa mental health illness, ano-ano ang mga isinasagawa ng gobyerno? Well, nariyan naman ang mental health law na nag-uutos sa mga paaralan na magbigay pansin sa mga isyong may kaugnayan sa mental na kalusugan. Ayon sa batas, binigyan ng pagkakataon ang mga guro na dumaan sa mga workshop upang matulungan ang mga mag-aaral na may mental health concerns. Kasabay nito, ang mga iba't ibang mental health hotlines ay sumusuporta rin sa mga individual na nangangailangan ng tulong upang malutas ang kanilang mga suliranin. Gayunpaman, tila walang bisa ang batas na ito. Paano naman kasi, marami pa rin sa mga institusyon ang hindi nagbibigay suporta sa mga programa ng batas. Maraming mga paaralan din ang hindi nagbibigay pansin sa kapakanan ng mga estudyanteng may ganitong karanasan, kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit patuloy na kumakalat ang stigma ng mental health. Ngunit, kahit ganito ang kasalukuyang sitwasyon, naniniwala ako na hindi pa nawawala ang pag-asa ng madilim na suliranin. Kung bibigyan pansin ng DepEd at ng gobyerno ang inahing ng mga mag-aaral, tiyak na may paraan pa upang malabanan ang stigma. Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kaalaman sa publiko sa pangangalaga ng mental health, unti-unting tatamlay ang umaarangkadang problema. Hindi pa huli ang lahat upang mailigtas ang kalusugang pangkaisipan ng mga kabataan. Pansinin sana ang kanilang madilim na suliranin para tuluyan ng malabanan ang natatagong kadiliman sa minamahal nilang ikalawang tahanan.